Ang simoy ng hangin sa gabi ng Makati ay tila kasabay ng bigat sa aking dibdib. Buong pagmamalaking itinulak ko ang mabigat na salaming pinto ng Sikat, ang paborito naming restaurant ni Leo, kung saan 8 taon na ang nakalipas ay doon niya ako inalok ng kasal. Ang amoy ng adobo sa kining ng luya, isang amoy na dati itinuturing kong amoy ng kaligayahan, ay bumalot sa akin. Ngayon, muli kong inireserba ang aming paboritong mesa sa sulok at inorder ang paboritong ulam ni Leo para sa aming huling hapunan, ang aming paalam. Sa papel, kami ay maghihiwalay na. Ngunit ang hapunan na ito, ang huling ritual upang tuluyang putulin ang anumang emosyonal na ugnayan na natitira. Dumating si Leo ng 15 minuto, ang huli. Ang puting barong na suot niya ay ang parehong inplansya ko noong nakaraang linggo bago ko inalis ang aking mga gamit sa aming kondominium. Walang paumanhin kumupo si Leo. Ang kanyang mga matay nakatuon sa kanyang telepono, ang kanyang mga daliri abala sa pag-scroll. Paminsan-minsan, isang mapanuksong ngiti ang sumisilay sa kanyang labi. Labing minsan kong minahal ng buong puso. Alam ko kung sino ang kanyang kachat? Si Sofia, ang kanyang batang sekretarya, ang sumira sa aming pagsasama. Inilapag ng waiter ang aming order. Ang sizzling sisig ni Leo ay umuusok, naglalabas ng masarap na amoy. Kinuha niya ang tinidor at kutsara at kumain ng walang gana. "In-order ko ang paborito mo," sabi ko. Sinira ang nakakabinging katahimikan. "Oo," maikli niyang sagot. Hindi inaalis ang tingin sa telepono. Tiningnan ko ang lalaking kaharap ko. Ang kanyang lamig ay hindi na nakasasakit. Sa halip, nagdulot ito ng malalim na ginhawa. Nanginginig ng bahagya ang baso ng red wine sa mesa. Uminom ako. Ang pait nito'y nakatulong sa akin na kumalma. Kapag tapos na ang lahat ng papeles, binili ko na ang tiket. Sabi ko sa isang walang buhay na tinig. Lilipat ako sa Palawan pagkatapos ng lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, huminto ang kanyang mga daliri. Tumingala siya. Isang mabilis na pagtataka ang sumilay sa kanyang mukha bago ito napalitan ng kanyang karaniwang kawalang interes. "Sa Palawan? At ano ang gagawin mo doon?" Nag-iwan ang lola ko ng isang maliit na bahay sa El Nido, isang bayan malapit sa dagat. Doon ako maninirahan. Inakala ko na may itatanong pa siya. Marahil isang peking pagtatangka na pigilan ako o kahit isang awkward na pagbati ng suwet. Ngunit wala. Nagkibit-balikat si Leo na para bang ipinapaalam ko lamang sa kanya ang panahon bukas. "Bahala ka," sabi niya. "Mas mabuti nga." At muling sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Nagpaplano na rin kami ni Sofia ng kasal. Karapat-dapat siya sa isang engrandeng seremonya. Hindi katulad mo si Sofia. Alam niya ang gusto niya at alam niya kung paano ako pasayahin. Halos matawa ako. Tama siya. Hindi ako tulad ni Sofia. Hindi ako marunong magkunwari ng kahinaan. Hindi ako marunong gumamit ng luha para humingi ng mga bagay. At tiyak na hindi ako marunong makipagtalik sa asawa ng iba. Ngunit hindi ko ito sinabi. Tumango lang ako. Kung gayon, binabati ko kayong dalawa. Mabilis na natapos ang hapunan. Sa katahimikan, hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin nang tumayo siya para magbayad. Nagmamadali siyang umalis. Malamang ay patakbo sa kanyang sekretarya na naghihintay sa kanya. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa aking sisig na halos hindi pa nagagalaw. Tinawag ko ang waiter at humingi ng lalagyan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ayaw kong sayangin ang huling hapunan ng isang kasal. Gaano man ito kalamig at walang lasa. Natapos na ito. Bumalik ako sa aming kondominium, ang aming dating tahanan. Ang katahimikan ay nakakatakot. 8 taon na ang nakalipas, buong ipon namin ni Leo ang ininvest sa pagbili ng apartment na ito sa gitna ng Makati. Naaalala ko pa ang araw na ibinigay sa amin ang susi. Umiyak kami sa tuwa. Kami mismo ang nagpinta ng mga dingding. Pinili namin ang bawat piraso ng muebles ng magkasama. Akala ko dito kami tatanda. Huminto ako sa gitna ng sala. Ang cream-colored na sofa na pinagtatalunan namin kung ano ang kulay ay ngayon ay natatakpan ng puting tela. Ang dingding, na dati puno ng mga larawan ng aming kasal, ay hubad, ipinapakita lamang ang mga marka ng pako.
Nandoon pa rin ang lahat, ngunit nawala ang kaluluwa nito. Nagsimula akong mag-impake ng 8 taon ng alaala, na ngayon ay nabawasan na lamang sa ilang karton. Binuksan ko ang aparador, ang aking mga damit sa kaliwa, ang kanya sa kanan. Maingat kong inayos ang aking mga damit at blusa. May ilang t-shirt niya na nakahalo pa rin sa aking mga damit. Kinuha ko ang mga ito. Ang pamilyar na amoy ng fabric conditioner ay nakakapit pa rin sa tela. Dati, ang amoy na iyon ay kasing kahulugan ng kapayapaan. Ngayon, inilagay ko ang lahat sa isang hiwalay na bag para sa kanyang bagong may-ari. Binuksan ko ang pinakailalim na drawer ng aparador kung saan ko inilagay ang aming mga alaala. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang naglalaman ng mga lumang litrato. Ang una naming litrato, nang magkasama sa kolehiyo, ang aming mga ngiti inosente pa. Ang litrato ng aming kasal. Ako'y nagniningning sa aking puting bestida, siya'y nakatingin sa akin nang may walang hanggang lambing. 8 taon. Saan napunta ang tinging iyon? Hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay natuyo ng araw na natuklasan ko ang kanyang mga text message. Tanging malalim na pagod ang aking naramdaman. Inilagay ko ang kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng maleta. Hindi ko ito itatapon, ngunit hindi ko na rin ito muling bubuksan. Ito ay kabilang sa isang kabanata ng kahapon. Isang kabanata na namatay kasama ng aming kasal. Buong hapon akong naglinis. Nang halos walang laman na ang apartment, tanging ang kanyang mga gamit na lamang ang natira. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala sa kanya ng mensahe. Nakuha ko na ang aking mga gamit. Kunin mo ang lahat ng gusto mo sa natitira. Wala na akong kukunin pa maliban sa aking mga damit at personal na gamit. Ang mga karaniwang alaala ay nasa drawer ng desk. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa mga ito. 1 minuto pagkatapos, dumating ang kanyang sagot, kasing ikli at kasing walang awa tulad ng dati. Okay, salamat. Tiningnan ko ang apartment sa huling pagkakataon. Paalam. Paalam sa 8 taon ng aking kabataan. Iniwan ko ang susi sa ibabaw ng oak coffee table, sa tabi ng remote ng telebisyon. Isang tuyong click ang umalingaw-ngaw sa walang laman na silid. Kinaladkad ko ang aking maleta patungo sa pinto at isinara ito sa aking likuran nang hindi man lang lumingon. Pakiramdam ko'y magaan, para akong inalisan ng isang bigat na matagal ko nang pinapasan. Kalayaan. Sa wakas ay malaya na ako. Aid. Ang araw ng paglaya at ang katotohanan, sa araw ng aming pagdinig sa korte, ang kalangitan ng Maynila ay hindi maulan o maaraw. Ang hangin ay mahalumigmig at siksik, tulad ng aking kalooban, ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang aking puso ay kakaibang kalmado. Nakasuot ako ng isang simpleng beige na damit at light makeup. Ayaw kong magmukhang biktima sa huling araw ko bilang asawa. Si Leo ay nandoon din. Nakasuot siya ng suit at ang kanyang buhok ay gelled. Ngunit ang eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang pagod. Marahil ay napagod siya sa mga proseso o marahil sa pagsisikap na bigyang kasiyahan ng kanyang buntis na kabit. Isang matandang hukom na nakasuot ng salamin ang tumingin sa amin ng may awa. Napag-isipan niyo ba ng mabuti? Ang kasal ay habang buhay. Opo, Judge. Napag-isipan namin ng mabuti. Sabay naming sagot. Mabilis ang lahat. Mga pirma, selyo. Ipinahayag ng hukom na kami ay diborsyado. 8 taon ng buhay na magkasama ang nagtapos sa isang manipis na piraso ng papel. Natanggap ko ang aking divorce decree, isang sertipiko ng aking pagiging single na naramdaman kong sabay na mabigat at magaan. Paglabas namin ng silid, nagring ang telepono ni Leo. Mabilis siyang sumagot at ang kanyang tono ay nagbago mula sa malamig tungo sa matamis. Palabas na ako, mahal. Huwag kang gagalaw, hintayin mo ako. Ibinaba niya ang telepono at dumaan sa akin na para akong isang estranghero, nagmamadaling umalis. Nagmamadali siya kaya't muntik na siyang bumangga sa isang babae na naglalakad sa kabilang direksyon. Hindi man lang siya nagpaalam. Nanatili ako roon, tinitingnan ang kanyang likuran na nawawala sa pasilyo. Ngumiti ako.
Okay lang din ang ganitong pagtatapos. Nagmamadali rin ako. Iniwan ko ang aking mga maleta sa bahay ni Bea noong nakaraang araw. Ngayon ay kailangan ko na lamang itong kunin at pumunta sa Ninoy Aquino International Airport, NAA. Si Bea, ang matalik kong kaibigan, ay naghihintay na sa akin. Pagkakita sa akin, tumakbo siya para yakapin ako. Mayumi, okay ka lang ba? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako, sabi ko habang tinapik ang kanyang likuran. Mas mahusay kaysa dati. Sinuri ako ni Bea mula ulo hanggang paa at kumunot ang noo. Paano ka magiging okay? Mas maputla ka pa sa pader. Kakayanin mo ba mag-isa doon? Ibinigay niya sa akin ang isang mabigat na tela. Heto, may masarap akong piniritong isda at pritong manok at sariwang gulay. Alam kong hindi ka sanay sa pagkain doon. Kapag nalulungkot ka, kainin mo ito para hindi mo maramdaman ang pag-iisa. Tumawa ako ng may bukol sa lalamunan. Sa aking pinakamasamang kalagayan, mayroon pa rin akong taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Salamat, Bea. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ano ang maiintindihan ko? Bulong niya. Ngayon na aalis ka, kailangan mong mamuhay ng maayos. Magpaganda ka. Yumaman ka at hayaang mamatay sa inggit ang gagong iyon. At huwag mong subukang umiyak muli para sa isang tanga. Umupo kami sa isang cafe sa airport. Nag-usap tungkol sa lahat ng bagay. Nagbigay si Bea ng libu-libong payo, mula sa kung paano makahanap ng bahay hanggang sa kung paano mag-ingat sa mga kalalakihan sa probinsya. Napakarami niyang sinabi, kaya't ngumiti lang ako at nakinig. Alam kong sinisikap niya akong pasayahin, punan ang walang laman na espasyo sa aming huling sandali na magkasama. Dumating ang oras ng boarding. Mahigpit kaming nagyakapan sa gate ng boarding area. Mag-ingat ka ng mabuti, bulong niya. Kung may mangyari, ipaalam mo sa akin. Ikaw din, tawagan mo ako pagdating mo. Binitawan niya ako, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging alanganin. Uy, Mayumi, mayroon akong bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa iyo. Ano? Kumunot ang noo ko. Sa puntong ito, ano pa ang kaya kong tiisin? Sabihin mo, huminga si Bea ng malalim at lumapit sa aking tainga. Buntis si Sofia. Nanigas ako sandali. Hindi dahil sa shock, kundi dahil sa ironya. Kaya pala siya nagmamadaling magdiborsiyo. Kaya pala ayaw niya ng anuman sa aming mga ari-arian. Gusto lang niya na pirmahan ko ang mga papeles ng mabilis. Ah, ngumiti ako. Naku, doble ang kaligayahan para sa kanila. Hindi lang iyon, patuloy ni Bea. Ang kanyang mukha'y puno ng paghamak. Nagpaplano sila ng isang napakagarbong kasal. Narinig ng asawa ko, nagaganapin daw sa The Grand Ballroom ng isang luxury hotel. Inire-reserve daw nila ang buong main ballroom. Gusto raw ni Sofia ng kasal ng siglo para ipagyabang sa lahat. Tipikal ng isang walang hiyang oportunista. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila, Bea. Umiling ako. Wala na akong pakialam. At totoo, wala na akong pakialam. Ang sakit ay naging peklat. Ngayon, ang balita tungkol sa kanila ay tila katawa-tawa na lamang sa akin. Isang sakim na lalaki at isang interesadong babae. Sila ay para sa isa't isa. Ngunit nag-aalala ako, giit ni Bea. Kailangan ko nang umalis, putol ko. Hindi naghihintay ang eroplano. Niyakap ko siya ng mabilis sa huling pagkakataon at nagpa siya akong tumalikod. Dumaan ako sa ticket check nang hindi lumilingon. Nararamdaman ko ang tingin ni Bea na sumusunod sa akin. Sa aking upuan, pinatay ko ang aking telepono. Nang lumabas ang eroplano mula sa Maynila, iniiwan ang abalang syudad para pumasok sa malawak na asul na karagatan patungo sa Palawan. Alam kong may naghihintay na bagong buhay para sa akin. At sa buhay na iyon, walang lugar para kay Leo o kay Sofia. Kinuha ko ang aking telepono, sinira ang lumang SIM card at itinapon sa basurahan. Binlock ko ang anumang posibleng kontak sa kanya. Isang malinis na pagputol. Paalam, nakaraan. Ina. Ang muling pagkabuhay sa paraiso. Ang flight patungong Palawan ay tumagal ng halos 1 oras. Hindi ako masyadong nakatulog. Binasa ko ang isang nobelang Tagalog, sinusubukang makakonekta muli
sa kultura na aking napabayaan. Nang magsimulang bumagal ang eroplano at ipinahayag ng speaker ang pagdating sa Puerto Princesa International Airport, bumilis ang tibok ng aking puso. Bumaba ako ng eroplano at ang sariwa, malinis na hangin ng Palawan ay bumalot sa aking baga. Ito ay puro at malinis, ibang-iba sa maalikabok na hangin ng siyudad. Ang kalangitan ay isang matinding asul, walang kahit isang ulap, at ang araw ay nagniningning ng malakas, ngunit hindi nakakapaso. Ang lahat ay bago, ang dialekto, ang mga tao, maging ang amoy sa hangin. Ngunit hindi ako natatakot, sa halip ay isang kakaibang kaguluhan. Sumakay ako ng van papuntang El Nido. Ang driver, isang napakabait na lalaki na nasa edad 40, ay sumubok na kausapin ako sa kanyang pasumpong-sumpong na Ingles nang makita ang aking hitsura. "First time in Palawan, ma'am?" "Hindi naman," sagot ko nang nakangiti, sa perpektong Tagalog. Bumalik ako para manirahan sa bahay ng lola ko. Nagulat ang driver at pagkatapos ay tumawa. "Napakagaling. Ang ganda ng El Nido. Magugustuhan mo iyan." Umalis ang van sa syudad at pumasok sa probinsya. Ang matatayog na gusali ay napalitan ng mga kalsadang may puno, malawak na berdeng bukirin at kaakit-akit na mga bahay na bato. Napakatahimik ng tanawin, kaya't ibinaba ko ang bintana at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy basang damo, mamasa-masang lupa at bulaklak. Alam kong tama ang aking naging desisyon. Huminto ang van sa harap ng isang lumang pader na bato na nababalutan ng baging na may isang kupas na asul na kahoy na pinto. Binayaran ko ang driver at kinaladkad ang aking mabigat na maleta sa pinto. Ang bahay ng aking lola ay lumitaw sa aking harapan. Hindi ito isang marangyang mansyon, kundi isang kaaya-ayang 2 palapag na bahay na bato na may bubong na yari sa sawali. Ang nakamamangha ay ang hardin. Ito ay isang pagsabog ng kulay, mga rosas na umaakyat ang bumabalot sa mga dingding, mga hydrangea na matinding asul at lila ang bumubuo ng malalaking halaman, at mayroon pang isang maliit na puno ng mangga na hitik sa bunga. Bago mamatay, kinontrata ng aking lola ang isang kumpanya upang pangalagaan ang bahay at ang hardin. Isinuksok ko ang lumang susi sa susian. Bumukas ang mabigat na kahoy na pinto nang may mahinang paghuni. Sa loob, malinis at maaliwalas ang lahat. Ang mga muebles ay gawa sa matibay na kahoy, sa estilo ng probinsya. Isang fireplace na bato ang namumuno sa sala, sa tabi ng isang armarya na may bulaklak na tela na paborito ng aking lola. Ang sikat ng araw sa takip silim ay pumasok sa malalaking bintana, gumuguhit ng ginintuang refleksiyon sa sahig na kahoy. Iniwan ko ang maleta at nilibot ang bahay. Ang maliit na kusina na may mga kaldero na tanso na nakasabit sa dingding. Ang aking silid-tulugan sa 2 palapag na may balkonahe na direktang nakaharap sa hardin. Lahat ay perpektong napanatili na para bang alam ng aking lola na balang araw ay babalik ako. Binuksan ko ang mga pinto ng balkonahe. Dinala ng simoy ng hangin, sa taglagas ang amoy ng mga rosas. Nanatili ako roon na nakapikit ang mga mata. Ang lahat ng kalungkutan at sakit ng aking nakaraang kasal ay tila naglaho kasama ng simoy ng hangin. Hindi na ako si Mayumi, ang pinagtaksilan na asawa. Ako si Mayumi, ang apo ng aking lola, ang may-ari ng bahay na ito. Ako ay nasa bahay. Pagkatapos ng 1 linggo ng pahinga at pag-aayos ng aking buhay, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Mayroon akong master's degree sa interior design at ilang karanasan sa Maynila. Ayaw kong maghanap sa isang malaking syudad, kundi sa El Nido o sa kalapit na bayan. Gusto ko ng tahimik na buhay, walang pagmamadali o kompetisyon. Inihanda ko ang aking resume at sinimulang ipadala ito sa maliliit na design studios sa lugar. Ang swerte ay sumapit sa akin nang mas maaga kaysa sa inaasahan ko. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng email para sa isang interview sa luntiang bahay, isang maliit, ngunit respetadong studio sa El Nido. Naghanda ako ng kinakabahan, pumili ng isang eleganteng suit at sinuri ang propesyonal na terminolohiya. Ang studio ay nasa isang nakatagong eskinita
Sa likod ng isang bougainvillea, in-interview ako ni Aling Nena, ang may-ari ng studio. Siya ay nasa edad 50, may kulay kape na buhok na bahagyang magulo at napakainit at mabait na berdeng mga mata. Sinuri niya ang aking portfolio ng maingat, tumango nang makita ang aking mga nakaraang proyekto. Ang iyong resume ay kahanga-hanga, sabi ni Aling Nena sa isang malalim at mahinahon na boses. Ngunit bakit pumili ng isang maliit na studio sa El Nido sa halip na isang malaking kumpanya sa Maynila? Ngumiti ako at sumagot ng totoo. Bumalik ako dahil sa bahay ng lola ko. Gusto ko ang kapayapaan ng bayang ito. Gusto kong gawin ang trabaho na mahal ko, ngunit magkaroon din ng oras upang alagaan ang aking hardin at tamasahin ang buhay. Sa tingin ko, ang kalidad ng trabaho ay hindi nakasalalay sa laki ng kumpanya. Diretsong tiningnan ako ni Aling Nena at pagkatapos ay ngumiti. Pareho tayo ng iniisip. Ayoko ng Maynila. Masyadong maingay. Ang interview ay naging isang kaaya-ayang pag-uusap tungkol sa mga trend sa disenyo at personal na panlasa. Si Aling Nena ay isang mabait na amo, masigasig sa kanyang trabaho at napakarespeto sa kanyang mga empleyado. Kinabukasan, habang dinidiligan ko ang mga bulaklak sa hardin, nagring ang telepono. Si Aling Nena iyon. Kumusta, Mayumi? Tumawag ako para bigyan ka ng magandang balita. Maaari ka bang magsimula sa susunod na Lunes? Mayroon kaming proyekto para sa isang maliit na rural na hotel at kailangan namin ng isang taong may kakaibang panlasa. Sobrang natuwa ako na halos mahulog ang regadera. Oo, syempre. Salamat, Aling Nena. Maraming salamat. Mayroon na akong trabaho. Isang trabaho na mahal ko sa isang lugar na mahal ko. Nagsimula na talaga ang aking bagong buhay. Ivy. Mga bagong ritmo at ang pagyaman. Mabilis na naitatag ang aking bagong rutina. Nagigising ako tuwing umaga ng 6:30. Hindi sa matinis na tunog ng alarm, kundi sa awit ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Naglalakad ako papunta sa panaderya ng bayan. Bumibili ng bagong lutong pandesal at kape. Ang amoy ng mantikilya at kape sa umaga ay nagbibigay sa akin ng enerhiya. Naglalakad ako papunta sa trabaho. Ang studio ay 15 minuto lamang mula sa bahay. Ang daan ay nililiman ng mga puno at tumatawid sa isang lumang tulay na bato sa ibabaw ng isang maliit na ilog. Ang aking mga kasamahan sa studio ay napakabait. 5 lang kami, kasama si Aling Nena. Malugod nila akong tinanggap. Matityagang tinulungan ako sa ilang lokal na ekspresyon at laging pinupuri ang mga ulam na minsan kong dinadala sa kanila. Si Aling Nena ay isang kahanga-hangang amo. Ipinagkatiwala niya sa akin agad ang proyekto ng rural hotel. Binigyan ako ng kumpletong kalayaan sa paggawa ng disenyo. Ang trabaho ay sumakop sa akin. Hindi ako binigyan ng oras upang isipin ang nakaraan. Sa mga weekend, hindi ko na kailangang mag-alala sa pagluluto at paglalaba para sa isang taong hindi karapat-dapat. Ginugugol ko ang aking oras para sa sarili ko. Nagbibisikleta sa tabi ng ilog, bumibisita sa mga antique market o umuupo lang sa hardin upang magbasa. Nagsimula akong alagaan ang hardin ng aking lola. Natuto akong mamutol ng mga rosas at magtanim ng mga halamang gamot. Ang aking mga kamay ay napupuno ng lupa, ngunit ang aking puso ay payapa. Ang buhay na ito ay kabaligtaran ng aking 8 taon ng nakakasakal na kasal. Pakiramdam ko'y muling nabuhay, mas madalas akong tumawa, mas mahusay akong natutulog. Biyernes ng hapon, 1 linggo bago ang kasal ni Leo, tumawag sa akin si Bea sa video call. Diyos ko, Mayumi, tingnan mo ang sarili mo. Sumisikat ka ba o guni-guni ko lang? Ang ganda ng kutis mo, sariwa ang mukha. Bagay ba sa iyo ang klima diyan? Sa tingin ko, tumawa ako. Maayos ang trabaho, puro ang hangin. Kumusta ka naman? Nag-usap kami ng matagal. Bago ibaba ang telepono, nag-alinlangan si Bea. Hoy Mayumi, sa susunod na linggo, ang kasal ng gagong iyon. Magiging okay ka ba? Alam kong nag-aalala si Bea sa aking nararamdaman. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa takip silim ay nagpapula sa hardin. Okay lang ako.
sabi ko sa isang mahinahon na boses. Sa susunod na linggo ay kailangan kong bisitahin ang isang lumang ceramic workshop. Sobrang abala ako sa pag-iisip kung anong uri ng tiles ang pipiliin para sa mga banyo ng hotel. Batiin mo sila ng kaligayahan. Abala ako sa pagtatanim ng bulaklak at pagtatrabaho. Mahabang tiningnan ako ni Bea sa screen at pagkatapos ay huminga ng maluwag. Oo, tama ka. Ang pagiging abala ang pinakamahusay. Bahala na sila. Ibinaba ko ang telepono at patuloy na iginuhit ang aking mga ideya. Ang araw ng kanilang kasal? Totoo, wala na akong pakialam. Dumating din sa wakas ang araw na iyon. Sa Palawan, Sabado ng hapon na. Kakadilig ko lang ng mga hortensya nang tuloy-tuloy na magring ang telepono. Ito ay isang video call mula kay Bea. Ngumiti ako. Pinunasan ang aking mga kamay sa apron at tinanggap ang tawag. Sa screen ay lumitaw ang mukha ni Bea, na tuwang-tuwa, nakapajama siya sa bahay. Ngunit ang ingay sa background ay kaguluhan ng musika at boses. Mayumi, anong ginagawa mo? Sigaw ni Bea sa telepono. Katatapos ko lang sa hardin. Bakit ang ingay? Nasa party ka ba? Hindi no. Ang asawa ko kasi, umikot ang mga mata ni Bea at ibinaba ang kanyang boses. Nasa kasal ng gagong Leo at ng bruhang iyon. At pinilit ko siyang i-livestream ang lahat para malaman mo at makaganti ka. Pagkasabi nito, itinutok ni Bea ang screen sa telepono ng kanyang asawa. Hindi ko kailangang makita. Sapat na sa akin ang matinis na boses ni Bea. Diyos ko, Mayumi, napakagastos. Sabi ng asawa ko, inire-reserve daw nila ang pinakamalaking ballroom sa The Grand Ballroom. Red carpet mula sa entrance, mga imported na bulaklak kung saan-saan. Mayroon pa ngang symphonic orchestra. Kumunot ang noo ko. Grabe naman. Oo nga, sabi ni Bea. Nagpadala ang asawa ko ng litrato. Inikot ni Bea ang screen para ipakita sa akin ang isang malabong larawan. Ang bestida raw ni Sofia ay designer na may Swarovski crystals, nagkakahalaga ng 10,000 piso at may tiara pa siya na para siyang prinsesa sa fairy tale. At ang malala, hindi siya tumitigil sa paghaplos ng kanyang tiyan habang binabati ang mga bisita. Alam mo na, para malaman ng lahat, napakawalang hiya ng babae. Nagkibit balikat ako. At si Leo, tuwang-tuwa, patuloy ni Bea na nagagalit. Sa kanyang puting suit, ang buhok ay puno ng gel. Hawak ang braso ng babae na para silang mga hari ng mundo. Sabi ng asawa ko, may mukha siyang mayabang na para bang nasakop niya ang universo. Akala niya siguro, dahil nakapag-asawa siya ng bata na magbibigay sa kanya ng tagapagmana ay siya na ang pinakamatalino. Naku! Isang grupo ng mga tanga na nagmamayabang sa publiko. Nakinig ako sa mga reklamo ni Bea at gusto ko lang matawa. Tiningnan ko ang aking hardin, kung saan ang mga pulang rosas ay namumulaklak. Huminga ako ng malalim. Ang hangin dito ay napakalinaw. Hoy Bea, putol ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang ipaghahanda mo ngayong hapunan. Tumahimik si Bea. Ha? Ikinukuwento ko sa iyo ang pinakamainit na tsismis ng taon at tinatanong mo ako tungkol sa hapunan? Ang kuwento niya ay wala ng interes? Ngumiti ako ng bahagya. Hayaan mo silang magyabang. Hayaan mo silang isipin na sila ang pinakamahusay. Problema nila iyon. Ngayon, kailangan kong iluto ang manok sa oven. Darating sina Aling Nena at ang mga taga-studio para maghapunan sa bahay. Diretsyong tiningnan ako ni Bea sa screen at biglang tumawa ng malakas. Ay, Mayumi, Mayumi, naabot mo na ang kaliwanagan. Tama ka, bakit mag-aalala tungkol sa mga ganyang tao? Pumunta ka at iihaw mo ang iyong manok at sana ay maging masarap. Kung may balita, tatawagan kita para ikuwento ang susunod na kabanata. Nag-end call kami. V. Ang biglaang pagbabago at ang kahihiyan. Inalis ko ang aking apron. Naghugas ng kamay, at nagsimulang maghanda ng hapunan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang karangyaan, lahat ng iyon ay malayo sa akin at napagtanto ko sa unang pagkakataon, sa 8 taon, na wala akong naramdamang kahit anong selos o sakit. Tila sila ay kakaiba lamang, at ang aking buhay ngayon ay tunay na akin.
Inakala ko na matatapos ang kwento ng kasal sa tawag ni Bea. Nagkaroon ako ng napakagandang gabi kasama si Aling Nena at ang aking mga kasamahan. Uminom kami ng alak, kumain ng inihaw na manok na may herbs at masiglang nagtalakayan tungkol sa proyekto ng hotel. Ang trabaho ay umuusad ng maayos at hindi tumitigil si Aling Nena sa pagpuri sa aking mga ideya. Paden. Ngunit kinabukasan ng umaga, kakagising pa lang, habang nagtitimpla ako ng kape at lumabas sa balkonahe para lang hapin ang sariwang hangin, muling nagring ang telepono. Si Bea iyon, sa oras na iyon, sa Maynila, tanghali na. Medyo nagulat ako, ano ang nangyayari? Isa na namang live broadcast? Biro ko, habang humihigop ng kape. Ngunit ang boses ni Bea sa kabilang linya ay hindi tulad kahapon. Hindi ito pagkadismaya, kundi labis na tuwa na para bang nanalo siya sa loto. Mayumi, Mayumi, nakaupo ka ba o nakatayo? Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakatayo ako. Bakit ka ganyan kasaya? Uupo ka ngayon. Umupo ka at sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na ikaw ay matutumba sa upuan mo. Nagsimula na ang pinakamahusay na drama sa kasaysayan. Katatapos lang dumating ng asawa ko at naikwento sa akin ang lahat. Hindi ako makatigil sa pagtawa dahil sa kuryosidad. Kinaladkad ko ang isang silya at umupo. Sige, nakaupo na ako. Anong nangyari? Haha, humalakhak si Bea. Ayon, may hindi inaasahang bisita sa kasal kahapon. Hulaan mo kung sino. Kumunot ang noo ko. Paano ko malalaman? Si Tito Boy, ang kaibigan ng lola mo. Halos mabuga ko ang kape. Tito Boy? Anong ginagawa niya doon? Hindi niya kilala si Leo. Iyon ang magandang bahagi, sabi ni Bea sa isang melodramatikong tinig. Ayon, ang tatay ni Leo ay may maliit na negosyo kay Tito Boy ilang taon na ang nakalipas at maayos pa rin ang kanilang relasyon. At alam mo naman si Tito Boy, madaldal, lalo na kapag nakainom. Katatapos lang niyang bumalik mula sa Palawan para bisitahin ang kanyang anak at dumaan siya sa Maynila. Sinimulan kong isipin si Tito Boy na may kanyang karakteristikong malakas na boses sa gitna ng peking kasal na iyon. At anong nangyari? Tanong ko, nagsisimula ng magka-interes. Sabi ng asawa ko, sa dulo ng banquet, lasing na si Tito Boy. Nakaupo siya kasama ang iba pa niyang kaibigan at nagsimula siyang magyabang. Ibinaba ni Bea ang kanyang boses, ginagaya si Tito Boy. Alam niyo ba, katatapos ko lang bumalik mula sa Palawan. Binisita ko ang aking anak at dumaan ako sa El Nido, ang napakagandang bayan na malapit sa dagat. Bilis ng tibok ng puso ko. El Nido. Nagkita kami. Eksakto, sigaw ni Bea. Sabi ng asawa ko, patuloy na ikinuwento ni Tito Boy ng malakas. Nagkita kami ni Mayumi, ang apo ng aking namayapang kaibigan. Diyos ko, napakaganda at napakatalino ng bata. Nakatira siya sa isang villa na may hardin ng rosas na ipinamana ng kanyang lola. Nabubuhay siya na parang reyna. Napatigil ako. Totoo iyon. Nakasalubong ko si Tito Boy noong nakaraang linggo sa palengke ng bayan. Tinawag niya ako at nag-usap kami ng ilang minuto. Inimbitahan ko siya sa bahay. Ngunit sinabi niya na nagmamadali siyang pumunta sa airport. Hindi ko akalain na magtatapos ang bagay na ito ng ganito. Patuloy si Bea sa pagsasalita ng walang tigil. Nagsimulang ikuwento ni Tito Boy ang buhay mo sa sinumang gustong makinig. At sa boses niya, narinig siya hanggang sa kabilang mesa. Isang malabong pakiramdam ng pagkabagabag ang sumakop sa akin. Ang kuwentong ito na ikinuwento sa kasal ni Leo ay hindi lamang isang simpleng anekdota. Sabi ng asawa ko, patuloy ni Bea, na lalong nagiging excited na nang magsimulang magsalita si Tito Boy tungkol sa iyo. Nagpapasalamat sina Leo at Sofia sa mga bisita sa kabilang mesa. Narinig nila ang bawat salita. Napigilan ko ang hininga. Umubo si Bea, patuloy sa kanyang pag-arte. Sumisigaw si Tito Boy, si Mayumi ay isang henyo. Nagtatrabaho siya sa isang design studio doon. Ang kanyang amo, isang Pilipino, ay gustong-gusto siya. Hindi siya tumitigil sa pagpuri sa kanya. Sabi niya, nakakuha lang sila ng kontrata para mag-design ng isang malaking hotel. Mana sa lola niya, matalino at masipag.
Na-imagine ko ang mukha ni Leo sa sandaling iyon. Siya na laging minamaliit ang aking trabaho, na itinuturing akong isang kontento na nabubuhay sa kanya. Pero sandali, Mayumi, darating ang pinakamaganda, sigaw ni Bea, hindi makapigil sa sarili. Ngayon, ang climax. Isang kaibigan mula sa mesa ni Tito Boy ang nagtanong, "Wow, ganoon ba katalino ang bata? Kung gayon, malaki ang sahod niya, hindi ba?" At sumagot si Tito Boy, winawagayway ang kanyang kamay. "Anong sahod?" Ang sahod ay para lang sa kanyang gastos. Mahal na mahal siya ng kanyang lola. Hindi lang ang villa na may hardin ng rosas ang iniwan sa kanya, kundi isang milyong-milyong mana. Sabi nila, isang kayamanan, ilang milyong piso. Si Mayumi ngayon ay isang mapagpakumbabang milyonarya sa Palawan. Nabubuhay ng marangya, malaya na parang hangin, nang hindi kailangang tiisin ang sinumang tanga, napatulala ako. Totoong nag-iwan sa akin ang aking lola ng isang mana, ngunit hindi ko kailanman pinag-usapan ang halaga sa sinuman. Hindi ko alam na alam ni Tito Boy ang detalye ng ganoon, at lalong hindi ko inakala na sasabihin niya ito sa gitna ng kasal. "Diyos ko, Mayumi," sabi ni Bea. Sabi ng asawa ko, sa sandaling lumabas ang salitang milyon mula sa bibig ni Tito Boy. Ang mukha ni Leo ay nagbago mula sa puti tungo sa berde. Halos hindi siya makatayo at nakanganga si Sofia sa tabi niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Kumalat ang tsismis na parang apoy. Ang ex-asawa ng groom ay milyonarya. Ayon, ang iniwan niya ay talagang mayaman at nagpakasal sa sekretarya. Lumalakas ang bulong-bulungan. "At alam mo ba?" sabi ni Bea sa isang matagumpay na boses, habang si Leo ay nabigla sa pagka-realize na itinapon niya sa basura ang isang minahan ng ginto. Binigyan siya ni Tito Boy ng huling suntok. Kinilabutan ako. Mayroon pa. Kumalat ang bulong-bulungan sa buong silid. "Nak, si Leo. Sofia." Sinubukan ni Sofia na hilahin ang braso ni Leo, ngunit tila nakadikit siya sa sahig. At pagkatapos, si Tito Boy, pagkatapos magsalita tungkol sa iyo, ay nagpatuloy sa kanyang pag-uusap sa kanyang kaibigan. Na-imagine ko ang eksena. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mesa ni Tito Boy. Ang lahat ay nakikinig ng maigi. Muling ginaya ni Bea ang boses ni Tito Boy. "Ngunit sa panahong ito, kaibigan ko, maraming panlilinlang. Kung makatagpo ka ng isang gold digger, talo ka. Tulad ng nangyari sa groom, kay Leo." Nagulat ako. Sinabi niya ng ganoon kalinaw? "Halos?" sigaw ni Bea. Sabi ng asawa ko. Nagpatuloy si Tito Boy. "Noong isang araw, pumunta ako sa bangko para mag-transact at nagkita kami ni Felix, ang assistant manager ng loan department, na kaibigan ko. At may sinabi sa akin si Felix na nakakatawa. Sabi niya, ang Sofia na iyon, ang sekretarya ni Leo, ang bride ngayon, ay pumunta sa bangko noong nakaraang linggo at gumawa ng eksena ang mga mukha ni na Leo at Sofia. Ayon sa kwento ng asawa ni Bea, ay walang dugo. Ikinuwento ni Felix. Patuloy ni Bea sa kanyang pag-arte na ang Sofia na iyon ay pumunta para mag-withdraw ng pera mula sa kanyang savings account at habang ginagawa niya iyon, nagreklamo siya sa empleyado. Napakalakas ng boses niya kaya narinig ng buong bangko. Sinabi niya, "Naku, sawang-sawa na ako. Akala ko nanalo ako sa loto sa isang mayamang amo, ngunit lumabas na pakitang tao lang ang lahat. Malapit na kaming magpakasal at kailangan ko pa ring magpahiram ng pera. Katatapos ko lang magpahiram ng 5,000 peso para sa gastos sa kasal na ito. Napakasama ng aking swerte." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid sa isang sandali. Sabi ng asawa ni Bea, naririnig niya ang tunog ng isang ice cube na nahuhulog sa baso. Dalawang nagpapasabog na katotohanan ang ibinunyag ng sabay-sabay sa harap ng daan-daang bisita. Katotohanan, numero 1. Ang inabandona na ex-asawa, si Mayumi, ay sa katunayan ay isang milyonarya na may villa sa Palawan at isang malaking kayamanan. Katotohanan, numero 2. Ang bagong asawa, si Sofia, na nagmamayabang sa kanyang libu-libong piso na bestida,
ay sa katunayan ay isang gold digger at ang groom, si Leo, na nagmamayabang ay walang pera at kinailangan pang humiram ng pera sa kanyang magiging asawa para bayaran ang kasal. Mayumi, nanginginig ang boses ni Bea. Hindi na kaya ni Leo. Nagsimula siyang manginig. Lumingon siya para tingnan si Sofia at tiningnan niya ito na para bang gusto niyang patayin doon mismo. Nakaupo ako, paralisado sa aking balkonahe sa El Nido. Ang tasa ng kape na hawak ko ay lumamig na. Alam kong nagsimula na ang pinakamahusay na komedya at ang pinakamasamang trahedya. VI, ang pagbagsak ng isang panaginip. Nanatili akong walang galaw. Nakadikit ang telepono sa aking tainga. Ang hininga ni Bea sa kabilang linya ay humihingal, na para bang katatapos lang niyang tumakbo ng marathon. Sabi ng asawa ko. Huminga si Bea na hindi malilimutan ang eksena. Nanginginig si Leo na parang dahon. Ang buong silid, na dating puno ng musika at tawanan, ay nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Daan-daang pares ng mata ang nakatitig sa dalawang bida. Na-imagine ko ang kahihiyan. Si Leo, isang lalaking nabubuhay sa pakitang tao, na laging kailangang patunayan ang kanyang tagumpay at kapangyarihan, ay nahubaran sa harap ng lahat ng kanyang mga bisita at kasosyo, nalantad bilang isang tanga na niloko ng isang babae. Ang mukha ni Sofia ay isang tula, patuloy ni Bea. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Leo, bumubulong. Mahal, pumunta tayo sa ibang mesa. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Ngunit hindi gumalaw si Leo, nakatitig lang siya sa kanya. Sabi ng asawa ko, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo, nakakatakot. Ang champagne glass na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang ginintuang likido ay malapit ng umapaw. At pagkatapos, ibinaba ni Bea ang kanyang boses na para bang nagkukwento ng isang sikreto, sumigaw siya. Hindi siya sumigaw. Umungal siya na parang sugatang hayop. Magsalita ka. Ano? Ang tungkol? Sa 5,000. Nangahas ka bang magpahiram sa akin ng pera? Umurong si Sofia, natatakot. Hindi, mahal. Sigurado akong nagbibiro lang ako. Maniwala ka sa akin, please. Maniwala sa iyo? Naglabas si Leo ng isang mapait na tawa, isang ngiwi. Para lokohin mo ako na parang isang tanga. Para kuhanin mo ang pera ko habang nawala na ang lahat sa akin. Sabi ng asawa ni Bea, hindi natapos ni Leo ang pangungusap. Hindi niya mailabas ang katotohanan na sinayang niya ang 1,000,000 kayamanan. Ang paghahayag na iyon, kasama ang panlilinlang na nasa harap niya, ay tuluyang sumira sa kanyang kontrol sa sarili. Crack! Sigaw ni Bea. Pinisil niya ang baso ng kristal gamit ang kanyang kamay. Ginawa niyang piraso-piraso gamit ang sarili niyang kamay. Nagsimulang umagos ang dugo, tumutulo sa pulang karpet. Nanginginig ako. Alam kong mainitin ang ulo ni Leo. Ngunit hindi ko akalain na mawawalan siya ng kontrol ng ganoon. Dugo at champagne ang tumalsik kung saan-saan. Kuwento ng asawa ni Bea sa kanyang asawa, dudungisan ang libu-libong piso na bestida ni Sofia. Sumigaw siya. Si Leo sa sandaling iyon ay tila nawala sa katinuan. Tiningnan niya ang kanyang duguan na kamay at pagkatapos ay tumingala kay Sofia. Niloko mo ako! Sumigaw siya na may basag na boses. Kasalanan mo ang lahat. Sinuwalan mo ako. Sumabog ang galit. Ang pagsisisi sa pagkawala sa akin. Ang kahihiyan sa panlilinlang ni Sofia. Ang galit sa pagka-realize na siya ay isang ganap na tanga. Ang lahat ay naipon at ginawa siyang baliw. Napagtanto niya sa araw ng kanyang sariling kasal na pinalaya niya ang isang mabait, mayaman at may kakayahang asawa para mapunta sa isang sinungaling na gold digger, isang kumuha sa kanya ng huling sentimo para maghanda ng marangyang kasal na iyon. Itinapon niya ang purong ginto sa basura para kunin ang isang pininturahang bato. At pagkatapos, tanong ko, tuyo ang lalamunan. Isang kaguluhan, isang ganap na kaguluhan. Nanginginig pa rin ang boses ni Bea. Pagkatapos sumigaw, sinuwalan mo ako. Nagsimula siyang sirain ang lahat. Sinira niya ang lahat sa sarili niyang kasal? Sabi ng asawa ko, oo,
Mabilis na sagot ni Bea, iniwagayway niya ang kanyang braso at ibinagsak ang tore ng champagne glasses mula sa isang kalapit na mesa. Ang tunog ng nabasag na baso ay nakakabingi. Ibinagsak niya ang isang buong mesa na puno ng pagkain, mga ulang, alimango, seafood, lahat sa sahig. Sumigaw ang mga bisita at umurong sa takot. At ang kanyang mga magulang ay puting-puti na parang papel. Tumakbo sila papunta sa kanya. Sinubukan ng kanyang ama na yakapin siya. Leo, anong ginagawa mo? Tama na, please. Nakakahiya. Ngunit tinulak niya ang kanyang sariling ama. Para siyang isang hayop na nawala sa katinuan. Itinuro niya si Sofia na paralisado at nanginginig sa kanyang puting bestida na may bahid ng alak at sarsa. Magsalita ka. At ano ang tungkol sa pagbubuntis? Niloko mo rin ako tungkol doon, sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong silid. Ang tanong na iyon ang naging mitsa ng paputok. Nagsimulang bumulong nang mas malakas ang mga tao. Diyos ko, peke rin ang pagbubuntis? Kaya pala hinahaplos niya ang kanyang tiyan ng ganoon kadalas. Puro arte lang, nakakatakot na babae. Si Sofia, na kinubkob, ay nag-react. Wala nang bakas ng kanyang pekeng tamis. Sumigaw din siya. Baliw ka ba? Nangahas kang sabihin na peke ang anak ko? Tumahimik ka. Tinulak siya ni Leo. Napakalakas ng tulak kaya't si Sofia, sa kanyang matataas na takong, ay nawalan ng balanse at nahulog pabalik. Aray! Bulong ni Bea. Sabi ng asawa ko. Nahulog siya at tumama ang kanyang tiyan sa gilid ng isang dekoratibong mesa. Pinigilan ko ang hininga ko. Kahit hindi ko siya gusto, ang isang bata ay inosente. May nangyari ba sa kanya? Hinawakan ni Sofia ang kanyang tiyan, maputla na parang wax, sumisigaw sa sakit. Nang makita siya, huminto si Leo sandali. Marahil ay natakot. Ngunit sa sandaling iyon, huminto si Bea para huminga. Si Felix, ang assistant manager ng bangko na binanggit ni Tito Boy, na nandoon bilang kasosyo ng kumpanya ni Leo, ay lumapit nang makita ang kaguluhan. At anong sabi ni Felix? Siguradong para makakuha ng pabor kay Tito Boy. Nagsalita siya ng malakas kay Bea. Sir Leo, kumalma ka. Totoong nagreklamo si Miss Sofia sa bangko. Ako mismo ang nakarinig sa kanya na nagsasabi na kulang ka sa pera at kinailangan niyang magpahiram sa iyo ng 5,000 piso. Mayroon pa akong kopya ng bank statement dito. Sabi ng asawa ni Bea na pagkatapos ng pangungusap na iyon ay sumabog ang silid. Ang kumpirmasyon mula sa isang empleyado ng bangko, doon mismo wala nang mas kapani-paniwala pa. Iyon ang huling patak, wala nang mawawala pa kay Leo. Ang kanyang karera, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pera, ang lahat ay nagkawasak-wasak sa isang gabi. Naglabas siya ng huling dagundong, sabi ni Bea, at ibinagsak ang presidential table kung saan nakalagay ang 7th-year wedding cake. Lumipad ang cream sa hangin. Labas, labas lahat kayo rito. Tapos na ang kasal. Ang mga bisita na natakot ay nagmamadali sa labasan. Hindi lang sila umalis, kundi kinuha rin nila ang kanilang mga telepono para kumuha ng litrato at video. Isang kasal ng siglo, tulad ng gusto ni Sofia, ngunit isang siglo ng mga kalamidad. Tumakbo din ang asawa ko. Pagtatapos ni Bea, sinabi niya sa akin na habang lumalabas siya, naririnig pa rin niya si Leo na sumisira ng mga bagay at si Sofia na umiiyak at nagmumura. Isang sirko, isang patetikong sirko. Mabilis ang karma, Mayumi, Deevo. Ang pagkatapos ng bagyo, ibinaba ko ang telepono na may mabigat na puso. Lumabas ako sa balkonahe at tiningnan ang mga rosas na natutulog sa ilalim ng hamog ng gabi sa El Nido. Akala ko matutuwa ako sa pagkaalam na nakuha na nila ang kanilang nararapat, ngunit hindi. Tanging malalim na pagod at pagkasawa ang aking naramdaman. Isang buhay na itinayo sa kasakiman at kasinungalingan ay nagkawasak-wasak sa isang iglap. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang magulong mga larawan ng kasal ay paulit-ulit sa aking isip. Kinabukasan ng umaga ay nagising ako na may eye bags. Nagpasya akong huwag nang makinig sa anumang balita mula kay Bea.
Para sa akin, natapos na ang kanilang kuwento. Kailangan kong tumuon sa aking sariling buhay. Buong linggo akong nag-drawing. Nakatulong sa akin ang trabaho upang makalimutan ang kaguluhan sa Maynila. Ngunit sa gabi, nang patayin ko ang computer, nag-vibrate ang telepono. Si Bea iyon. Bumuntong hininga ako. Iniisip na huwag sagutin, ngunit mapilit ang ring. Ano pa, Bea? Pagod na ako. Ayoko nang marinig pa. Sandali, sandali. Muling nag-iba ang boses ni Bea. Puno ng excitement. Ngayon na lang ang huling bahagi ng episode kahapon. Pinapangako ko. Pagkatapos nito ay makakatulog ka na ng mahimbing. Ayoko. Bulong ko. Makinig ka. Giit niya. Kakakwento lang sa akin ng asawa ko. Sinabi niya na nang bumaba siya sa parking para kunin ang kotse, nasaksihan niya ang isang eksena na mas maganda pa kaysa sa silid kainan. Sumuko ako. Okay, 5 minuto. Nakita ng asawa ko sina Leo at Sofia na nagtatalo ng malakas sa parking, sabi ni Bea. Sa tabi nila ay ang mga magulang ni Sofia na may mukha ng libing, sinusubukang dalhin siya. Hindi ba siya pumunta sa ospital? Nagtataka kong tanong, pagkatapos ng pagkahulog na iyon? Ano ka ba? Tumawa si Bea nang may paghamak. Puro arte lang iyon. Nagtago ang asawa ko sa likod ng isang poste at narinig ang lahat. Hindi na nagkukunwari si Sofia na isang matamis na biktima. Nakatayo siya na nakahawak sa kanyang baywang, sumisigaw kay Leo sa mukha. Umubo si Bea, kinagaya si Sofia. Baliw ka! Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Sinira mo ang aking kasal. Sumigaw si Leo. Ang kanyang kamay ay binendahan ng panyo. Ang dugo ay tumagos sa tela. Ikaw ang sumira sa akin. Isa kang sinungaling. Ninakawan mo ako. At pagkatapos ay tumawa si Sofia. Sabi ni Bea nang may paghamak. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ng asawa ko. Nanakawan ako? Pero may pera ka ba para nanakawan ka? Sino ang nagbayad ng kasal na ito? Sabihin mo sa akin. Ang 5,000 puling ko ay hindi pa nga sapat para simulan. At ang mga magulang ko ay kinailangan pang isasangla ang titulo ng kanilang bahay sa probinsya para bayaran ang kasal na ito para lang magmukha kang maayos. Wala kang silbi. Wala kang silbi. Napatigil ako. Kaya pala, hindi lang siya hiningan ni Leo ng pera, kundi pinilit pa niya ang kanyang mga magulang. Lubos na siyang nalubog sa putik ng kanyang sariling ego. Sabi ng asawa ko, patuloy ni Bea, na nang marinig ni Leo iyon, nawalan siya ng imik. Hindi niya inaasahan na direktang sasabihin sa kanya ni Sofia iyon. Ang labanan sa parking, nang walang publiko o kamera, ay doon lumabas ang kanilang tunay na pagkatao. Wala ng pag-ibig, tanging pera, kasinungalingan, at galit. Sinubukan ng mga magulang ni Sofia nang makita na nakakapagsalita na ang kanilang anak, natakpan ang kanyang bibig. Patuloy si Bea. Anak, please, tumahimik ka na. Umuwi na tayo. Ngunit hindi na siya makatigil. Itinulak niya ang kanyang mga magulang at itinuro si Leo. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Pinakasalan kita dahil sa pera mo, dahil sa posisyon mo bilang direktor at dahil sa kasal na ito, at ngayon sinira mo ang lahat. Si Leo, na nakabawi mula sa shock, ay nagpasa ng ngipin. Nangahas ka? At pagkatapos ay ibinaba ni Bea ang kanyang boses. Inilunsad ni Sofia ang kanyang huling atake. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nang may pagmamalaki, kundi bilang isang banta. At sinabi, bulong ni Bea, makinig ka ng mabuti. Anak mo ito. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ilagay mo ang apartment sa sentro sa pangalan ko ngayon din at bigyan mo ako ng 500,000 pesong cash. Kung hindi, bukas mismo ay magpapa-abort ako. At pagkatapos ay pupunta ako sa iyong kumpanya at sasabihin ko sa lahat ng iyong kasosyo kung anong uri ka ng lalaki. Kinilabutan ako. Gagamitin ang sarili niyang anak para i-blackmail siya. Masyadong malupit. At anong ginawa ni Leo? Tanong ko. Sabi ng asawa ko na natiling tahimik si Leo ng matagal at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, isang tawa na mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. Tumawa siya ng malakas. Nang huminto, tiningnan niya si Sofia at umungal. Patuloy ka sa pananaginip. Kinuha niya ang susi, tumakbo patungo sa kotse,
At kahit sinubukan ni Sofia na hadlangan siya, pinaharurot niya ang kotse, halos masagasaan siya, at umalis, iniwan siya, at ang kanyang mga magulang na mag-isa sa parking, sa gitna ng mga labi ng isang marangyang kasal. Tumakbo din ang asawa ko, baka raw madamay pa siya. Nananatili kaming tahimik sandali. Bea, may tanong ako tungkol sa pagbubuntis. Ako rin nagdududa. Putol niya. Sabi ng asawa ko, malakas daw ang pagkahulog, ngunit pagkatapos ay nasa parking na siya, sumisigaw at may nakakagulat na enerhiya. Nagdududa ako na peke ang pagbubuntis o ginamit lang niya ang isang pregnancy test para lokohin si Leo. Ginamit niya ito para pilitin ang kasal at ngayon para kumuha ng pera. Bumuntong hininga ako ng malalim. Peke man o hindi, ang batang iyon ay isang biktima. Sige, Mayumi, sabi ni Bea na pagod na ang boses. Tapusin na natin ang palabas. Dalawang sakim at sinungaling na tao na sumira sa isa't isa. Ginawa sila ng Diyos at nagkasama. Matulog ka na dahil kailangan ko rin. Nakakapagod ang napakaraming drama. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang gabi. Payapa ang El Nido. Ang tunog ng mga kuliglig ay bumabalot sa hardin. Napagtanto ko na lumipas na ang bagyo sa Maynila at wala na itong kinalaman sa akin. Hiniling ko kay Bea na huwag na akong sabihan ng anumang balita tungkol sa kanila. Ayaw kong dungisan ng basura ng nakaraan ng aking kasalukuyan. Ang tunay na tagumpay. Sinikap kong magtrabaho sa proyekto ng hotel. Ngunit isang buwan pagkatapos, sa isa sa aming mga tawag, hindi mapigilan ni Bea ang kanyang sarili. Mayumi, kailangan kong sabihin sa'yo, ang kanyang boses ngayon ay seryoso. Talagang sumabog ang tungkol kay Leo. Ano pa? Tapos na ang kanyang karera. Sabi ng asawa ko. Pagkatapos ng iskandalo, ang mga video niya na sumisira sa kasal at sumisigaw kay Sofia ay naging viral. Kahit mabilis itong binura, nakita ng lahat ng kanyang mahalagang kasosyo. At anong ginawa nila? Kinansela ang mga kontrata ng maramihan. Ang kanyang pinakamahalagang kasosyo, isang grupong Hapon, ay nagpadala sa kanya ng liham na nagtatapos agad ang kanilang pakikipagtulungan. Sinabi nila na hindi sila makakatrabaho sa isang taong may kaduda-dudang moralidad, na hindi makontrol ang kanyang emosyon at tinatrato ang kanyang pamilya ng ganoon kalupit. Nanatili akong tahimik, hindi maiiwasan. Para sa isang negosyante, mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa pera. Nang mawalan ng malaking kontrata, bumagsak ang kumpanya. Patuloy ni Bea, ang mga mahahalagang empleyado, ang mga magagaling, ang mga nakatrabaho mo, ay umalis ng sabay-sabay. Sabi nila na hindi sila makakatrabaho sa isang baliw na amo na may utang pa sa kanila. Umalis sila at dinala ang mga kliyente. Napakabilis, nagulat ako. Oo, ngayon ay desperado na siya, sabi ng asawa ko. Ginugugol niya ang mga gabi sa pag-imbita ng maliliit na kliyente para maghapunan. Sinusubukang iligtas ang kumpanya. Umiinom siya ng labis, kaya noong nakaraang linggo ay naospital siya dahil sa pagdurugo ng tiyan. Nanatili siya ng 2 araw at tumakas para ipagpatuloy ang pag-inom, ngunit walang saysay. Walang gustong sumakay sa isang lumulubog na barko na may kapitan na may ganoong reputasyon. Umiling ako. Ang karera na ipinagmamalaki ni Leo, na ginamit niya para ipahiya ako, ay gumuho dahil sa kanyang ego at masamang desisyon. Ibaba ko ang telepono, sabi ko. Kailangan kong makipagkita kay Aling Nena. Oo, tama ka. Tumango siya. Hindi karapat-dapat ang mga taong iyon ng kahit 1 minuto ng iyong oras. Mamuhay ka ng maayos at iyon lang. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang 3D design ng lobby ng hotel sa aking screen. Pinili ko ang isang rustic at komportableng estilo na may lokal na keramika at oak wood. Ipinagmamalaki ko ang aking trabaho. Ito ay totoo. Nagbibigay ito ng halaga. Hindi tulad ng karera ni Leo na parang kastilyo sa buhangin. Lumipas ang ilang buwan. Natapos ko ang disenyo ng hotel at nagsimula sa pagsubaybay sa konstruksyon. Ang trabaho ay matindi, ngunit kapana-panabik.
Isang gabi, tumawag si Bea. Ang kanyang boses ay kakaiba, halos maawain. Mayumi, ngayon ay nakita ng asawa ko si Leo. Saan? Sa isang bar, sabi niya ng mahina. Sa isang palengke sa hapon. Pumunta ang asawa ko para bumili ng ilang bagay at nakita niya ang isang payat na lalaki, mukhang pulubi, na kumakain ng sandwich ng mabilis sa isang sulok. Naku-curious siya, tiningnan niya ng maigi at napagtanto niya na si Leo iyon, payat at mukhang pulubi. Ganoon ba siya masama? Nagulat ang asawa ko. Sabi niya, butot balat na si Leo na may ilang araw ng balbas, marumi ang buhok at gusot at marumi ang damit. Kinakain niya ang sandwich ng may pagkabalisa, tumitingin sa paligid ng may takot. Mukha siyang 10 taon ng mas matanda. Tuluyang bumagsak ang kanyang kumpanya. Lubog na siya sa utang. Alam mo ba kung saan siya kumuha ng pera para sa kasal? Sa mga loan shark. Akala niya ay ibabalik niya ito sa pera ng mga magulang ni Sofia o sa mga bagong kontrata. Ngunit lahat ay nawala. Ngayon ay hinahabol na siya ng mga loan shark at ang aming apartment ay isinangla niya para sa kasal. Na-foreclose na ito ng bangko at isinubasta. Sabi ng asawa ko na nagtatago siya, na hindi siya nangangahas na umuwi sa mga magulang niya para hindi sila idaan sa problema. Natutulog siya sa sofa ng opisina na nakaselyo. Noong nakaraang linggo ay nakita siya ng mga basag ulero at binugbog siya sa harap ng gusali. Nang marinig ko iyon, wala na akong naramdamang kasiyahan, tanging mapait na kalungkutan. Sa huli, siya ang lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon. Nag-alinlangan ang asawa ko. Si Bea, lalapitan sana niya siya para kausapin, ngunit napansin ni Leo na tinitingnan siya, natakot siya, itinapon ang sandwich at tumakbo na parang isang tunay na takas. At si Sofia, pagkatapos ng iskandalo, ang pagbubuntis ay naging peke tulad ng hinala namin. Walang gustong umupa sa kanya. Ang kanyang mga magulang, na nahihiya, ay ipinagbili ang kanilang bahay sa probinsya para bayaran ang mga utang sa kasal at dinala siya sa kanila. Sabi nila na nahihirapan silang lahat. Ang 2 taong nagpakasaya sa aking sakit ay nagbabayad ng napakataas na presyo para sa kanilang kasakiman. Minsan patas ang buhay, ibinaba ko ang telepono na may mabigat na puso, ngunit ang kalungkutan na iyon ay panandalian lamang. Tiningnan ko ang aking hardin, kung saan namumulaklak ang lavender sa isang kulay lilang dagat. Huminga ako ng malalim. Ang kanyang buhay, gaano man kalungkot, ay hindi na akin. 1 linggo pagkatapos, iprinisinta ko ang pinal na proyekto ng hotel sa investor, isang napakahirap na Swiss. Inihanda ko ang lahat ng detalyado. Nang matapos ako, ang investor, na ayon kay Aling Nena, ay hindi kailanman ngumingiti, ay tumayo at pumalakpak. Napakaganda, Miss Mayumi, sabi niya sa French, nang may paghanga. Ito ang eksaktong kaluluwa na hinahanap ko. Napakahusay ng iyong trabaho. Si Aling Nena, sa tabi ko, ay ngumiti ng may pagmamalaki. Ang proyekto ay naaprubahan ng walang anumang pagbabago. Pagbalik sa studio, sinabi sa akin ni Aling Nena, Mayumi, ginulat mo ako. Tuwang-tuwa ang kliyente. Irerekomenda niya tayo para sa isang mas malaking resort sa Palawan. Trabaho ito ng buong team, Aling Nena. Pero ikaw ang nagbigay ng ideya para ipagdiwang. Nagpasya ang kumpanya na dagdagan ang iyong sahod ng 30% simula ngayong buwan at karapat-dapat ka sa 1 linggong paid vacation. Pumunta ka kahit saan mo gusto at mag-relax dahil naghihintay ang proyekto sa Palawan. Napakasaya ko na gusto kong tumalon sa gitna ng kalsada. Pagtaas ng sahod, bakasyon, at ang pinakamahalaga, kinikilala ang aking trabaho. Napagtanto ko na sa pag-iwan kay Leo, wala akong nawala. Nakita ko ang aking sarili at marami pa. Nagpasya akong gamitin ang aking bakasyon upang maglakbay sa iba't ibang isla sa Pilipinas. Nagrenta ako ng maliit na bangka at naglakbay sa mga isla, nanatili sa mga resort, kumakain ng sariwang seafood at inihaw na isda. Nakakilala ako ng mga bagong tao. Nag-usap kami tungkol sa alak, sining, at kagandahan ng buhay. Napagtanto ko na
Ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng sinuman o sa perang mayroon ako, kundi sa aking kalayaan, sa aking kakayahang lumikha ng aking sariling kaligayahan. Nang bumalik ako sa El Nido, mas maganda pa ang aking hardin. Nag-enroll ako sa advanced Tagalog classes at sa isang pottery workshop. Gusto kong patuloy na matuto. Isang hapon, habang nagbabasa sa hardin, tumawag si Bea. Madalas kaming nag-uusap, ngunit tungkol lang sa aking buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang mga anak. Hindi na namin muling binanggit si Leo o si Sofia. Nawala sila sa aking buhay na parang isang bangungot na naglalaho sa pagsikat ng araw. Tiningnan ko ang araw na sumasayaw sa mga dahon. Naintindihan ko na ang 8 taon ng kasal na iyon, kahit masakit, ay nagturo sa akin ng isang aral. At ang diborsiyo ay hindi isang katapusan, kundi isang simula. Ang pinto sa isang bagong landas. Isang landas na puno ng sikat ng araw. Ngumiti ako. Alam kong ang aking hinaharap sa landas na iyon ay magiging mas mahusay.